Tayo po ay mapalad na makakapanayan po ang tagapagsalita ng Kagawaran ng Kalusugan. Hingi tayo ng update ukol sa mga latest kaso dito sa mga firework or firecracker related injuries. At baka nababasa ho ninyo sa social media na meron daw kumakalat na namang ibang klaseng virus. Alamin natin kung totoo o hindi. Mas magandang linawin na natin mula mismo sa mga opisyal ng DOH. Nasa linya na ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo. ASEC, magandang umaga po. Daryl Justin ng Ronda Pilipinas, DWIC LU 23. ASEC? Si ASEC, nandyan na ba? Yes, Daryl. Good morning. Ayun, Sir ASEC Albert. Sorry, nakamute pala ako. Good morning, Daryl. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Ayun po. ASEC, babati po muna ako. Happy New Year po sa inyo. Kamusta po ang inyong pagsalubong sa bagong taon, ASEC? Eto na, Daryl. Sobrang dami kaagad ginagawa pero ganyan talaga pag bagong balik sa trabaho. Ngayon, ASEC, kami hihingi lang ng mga update at mga impormasyon sa inyo para rin sa kabatiran ng mga tagapakinig at tagapanood natin. As of today or as of yesterday, ano na po ba ang mga latest figures natin sa usaping mga firecracker related o mga injuries na related po sa pagsalubong ng bagong taon o ng holiday season in general? Yes, Daryl. Ang pinakahawak natin na datos ay yung alas 6 ng umaga kahapon na January 2. Kasi ngayong umaga pa lang pumapasok yung update, no? Every morning yan eh. Pero yung sa datos natin kahapon, nasama na natin yung mga late reports nung bisperas. Ang numero natin ngayon ay tumatayo sa 534 na mga fireworks-related injuries mula sa ating Sentinel Hospital sa nationwide. Ito po ay 9.8% na mas mababa kumpara sa 592 cases noong 2023 na naitala natin. Ngayon, ang ating mga rehiyon na may pinaka-rehistro na maraming kaso, number 1 ang Metro Manila, number 2 ang Central Luzon, number 3 ang Western Visayas, number 4 ang Ilocos, at number 5 ang ating Calabarzon. Dahil ang dami pa rin mga bata, no? Mula 5 years old hanggang 19 yung pinakamaraming kaso natin, at 8 sa bawat 10 kaso ay lalaki. So makikita tayong mga batang lalaki. At anong mga bahagi ng katawan yung mga naputukan? Ito na, yung mata, may mga naputulan, amputation, meron tayong 28 na naputulan ng bahagi ng katawan, pero ang dami ring mga napas na lapnos, 356. Kasama lahat yan, Daryl, dun sa bilang na 534. Ang mga top fireworks na sanhi ng itong mga pinsalang ito, yan, ito. Number 1, si Quitis. Yung akala natin na legal. Legal naman talaga siya, pero napinsala pa rin. 1 ang Quitis. 2 ang Boga, na alam na illegal, pero ang daming mga how-to videos na lumabas na tunay naman na nakakabahala, no? Bakit nagpa-post ng paano gumawa ng Boga? And then number 3, unknown, number 4, 5-star, and number 5, whistle bump. Pag sinabi natin unknown, Daryl, ibig sabihin lang baka hindi maalala ng pasyente o kaya ay homemade. Daryl. Ayun. So, yun nga yung sinasabi ko din, ASEC, tsaka parang hanggang ngayon, kasi di ba karamihan ng mga chikiting natin, mga naka-holiday break pa. May mga iba parang kagabi pa ata, no, sa may amin lang parang may ilan-ilan pang nagpapaputok na mga 5-star ata, kung ano-ano pa dahil nagse-celebrate pa rin sila. Ngayon naman, ASEC, speaking of dun sa mga firecracker o mga holiday-related injuries, masasabi niyo po ba, ASEC, na overwhelmed na ba yung mga hospital natin sa pag-attend sa mga kababayan natin na na-injured o hindi pa naman at medyo okay pa naman ang kalagayan ng mga hospital natin? Ang maganda, Daryl, ay nalampasan na natin yung pinaka-alam nating dagsa at yan yung bisperas ng bagong taon. So, kaya na ng ating mga ospital, naka-code white sila simula December 21 pa lang hanggang January 6. Kayang-kaya. Yung ibang ospital, sabi nila, akala nila mas marami pa ang darating. Sabi namin, mabuti na yan na hindi tayo dinagsa at mas mababa tayo ng 10% this year. At least that's a good achievement, ASEC, lalo na sumalubong bagong taon. Mas mababa nga yung nasabi ninyong porsyento ng mga na-injure, mga nabiktima nitong mga paputok at saka mga pailaw na ginamit na ating mga kababayan. ASEC, bukod po doon sa mga firecracker, mga firework-related injuries, meron po bang kayong mga record na bukod doon sa mga injury na yun, na mga sinugod sa ospital, siguro probably because of hika, dahil nga yung polusyon na dala na itong mga paputok, bumalot sa Metro Manila simula gabi ng 31 hanggang buong araw ng New Year's Day?
Actually, Daryl, ang tawag namin dyan, mula sa putok na sumasabog, punta naman tayo sa putok-batok. Bakit putok-batok? Kasi ang binabantayan ng DOH ngayong holiday season rin, yung mga tinatawag natin na acute complications of non-communicable diseases. Tatlo yung Daryl. Okay. Nabanggit mo na yung hika, tapos binanggit rin natin o babanggit natin yung tungkol dun sa stroke, atake sa utak, saka yung acute coronary syndrome or atake sa puso. Sa usaping hika, ang maganda dito, Daryl, hindi naman siya pumalo ng mataas, no? Actually, ang total natin, simula December 21 pa ito ay 80. Pag tinignan natin yung pabago-bago na numero kada araw, hindi naman siya pumanik noong panahon ng bisperas ng bagong taon kasi siguro ang lakas rin ng abiso natin at tulong-tulong tayo no, sa media at sa DOH na yung mga hikain, sinabi nga namin nung 31 mismo, pakihanda na yung mga inhaler, siguraduhin may laman at siguraduhin umaandar, gumagana. Kasi alam naman nila na pag inatake sila, merong rescue medicine yan. So hindi tumaas ang ating mga hika. Ngayon, doon naman sa stroke, saka doon naman sa high blood pressure, sa ating acute coronary syndrome rather, doon sa ating stroke or atake sa utak, 146 cases yung naitala natin. Sa heart attack naman or acute coronary syndrome, yung ating 74 yung naitala. Hindi siya tumaas nung 31, Daryl, pero napansin namin, ang mga stroke tumaas nung December 24, tsaka December 27, tsaka December 29. Daryl, anong ginagawa mo ng mga araw na yon? Siguro ikaw ay nasa Christmas party. Yun yung mga araw na maraming nagpa-party, diba? Before Christmas or yung kalagitnaan ng Pasko tsaka New Year kasi pagkain, kainan na nga nangyayari. Tapos yung ating heart attack, ganun rin, ang pinakatama nung heart attack nangyari nung kasagsagan nung 22, tsaka nung mga bandang 27, pero nung mismo mga araw ng Pasko, tsaka araw ng bagong taon, hindi sila tumataas kasi siguro nagpapahinga yung mga tao. Kasi karamihan sa kanila, Asik, mga puyat. Mga nagpapahinga, guys, sabi mo nagpapahinga, hindi kaya okay naman siguro yung state of health nila ng mga araw na yon, na maring namamasyal, kasama family na nakakatulong din naman para sa kanilang mga kalusugan na kasama ang family, bonding time, kasiyahan, and things like that, di ba, Asik? Tama yun, Daryl. Kasi dahil nakaka-relax, at yan yung abiso namin na parang wag natin kakaligtaan na yung pahinga na 6 to 8 hours. At saka syempre, yung stress na papawi pagkasama mo, mahal mo sa buhay. Ayun. Asik, may isa na lamang po akong tanong sa inyo bago ko po kayo payagang umalis sa linya. Isa na lang po, Asik. Kasi po, ito mga nakaraang araw, ako po yung may nakikita, kami rin po dito sa DWIZ, maraming nakikitang mga article sa social media kung saan meron na naman daw kumakalat. Ito na naman tayo kasi may mga pattern pa yung mga kababayan natin. Sabi, yung first 3 days daw o yung calendar ng January 2025 ay kahalintulad ng calendar daw ng 2020. Pag binalikan natin at narinig natin ng taong 2020, isa lang naman na pumapasok sa isip ng mga kababayan natin, COVID, pandemya. Ngayon naman, may mga kumakalat daw, Asik, na may allegedly may bagong international health concern na hindi pa raw po nakukumpirma ng World Health Organization. Pero sinasabi parang nagmula na naman daw po ito sa bansang China na parang halos kahalintulad o medyo mabagsik daw ng konti sa COVID-19. Ano po bang stand dito ng DOH? Totoo po ba ito o ito'y pinag-aaralan pa o ano po bang latest dito? Dahil sa totoo lang, alam niyo, maraming mga nangyayari sa buong mundo, maraming mga disease concerns na hindi naman na nakakarating sa ulat natin dahil hindi naman talaga siya seryoso. Una, at ikalawa, hindi naman siya katakot-takot dahil nangyayari talaga siya sa panahon nito, lalo na pag malamig ang panahon. Bagamat ganun yun, syempre, ayaw naman nating i-dismiss, no? Sabihin ng lahat na parang, ay, baliwala yung wag natin pansin. So, check natin. At sa pag-check natin, wala pang bansa, kahit na anong bansa sa buong mundo, ang nagdeklara at nagsabi na meron silang ongoing international health concern maliban sa alam na natin na MPOX. Yung MPOX natin, di ba, matagal na yon, na gitna ng taon nagsimula yung public health emergency. Pero maliban doon, Daryl, walang dumagdag. At tinanong na rin natin ng WHO ay walang dagdag, walang bago na dapat natin ikabahala. Ngayon, patuloy na rin magbabantay. Ang DOH ay lagi po nakabantay, wag po tayong mag-alala. At sinasabi natin lagi is yung ating mga response systems ay naka-ready.
Kasi gaya nun, Asik, may nakikita ako mga articles online na sinasabi na, may huli ko nakita kanina lang mga 8 o'clock ng umaga, nakalagay na ito daw particular na sakit na ito, wala pa raw bakuna. Gaya nga na sabi ninyo ngayon, Asik, kinonfirma ninyo with the WHO na wala pang international health concern na nai-announce o naibibigay na impormasyon sa inyo ang WHO. Bagamat, ito ay wala pang nangyayari at sana naman wala talaga mangyaring ganun kalala gaya ng COVID-19. Tama ako, napatuloy pa rin na paalala natin sa mga publiko na mag-practice ng mga health protocols na pre-practice din natin at sana patuloy pa rin na pinapractice na ating mga kababayan. Tama po? Tama yun dahil alam nyo, nung Pasko nga nakakatuwa ang ating mga kababayan na marami ring mga kusa na nagsusuot ng face mask kahit hindi na walang alerto, walang emergency. Kasi standard practice dapat yon, hindi nakakahiya, hindi ibig sabihin may problema. Kung naka-face mask, ibig sabihin yon, mahal natin ang isa't isa kasi pinipigilan natin na makahawa kung meron man tayong dala na mga virus. Marami yan hindi naman sila mga delikadong virus. Pero yung panahon nga ng pagmalamig, yung mga trangkaso, yung ating cough and colds, ubo at sipon. At kasama na rin doon yung madalas na paghugas ng kamay. Yan ay magandang practice na pwedeng gawin at dapat ginagawa. May pandemya man o wala, ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ay nakakatulong na maalis, mabawasan ang anumang mikrobyo o virus na maaaring meron tayo or nahawakan natin. Ayun. Asek, bago po kayo lumisan sa ating linya, baka meron po kayo ulit mga paalala o reminder o mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. Go ahead, Asek. Yes, Daryl, samantaling ko na yung pagkakataon, New Year's resolution na uli. Alam niyo, madaling tandaan na 3 letra lang ang kapangalan ng Secretary of Health natin. Ayun. Si Secretary Ted. Ted, T-E-D. Letter T, tamang pagkain. Bawas-bawasan na po natin, iwasan na natin ang mga pagkaing maalat, matamis at mataba ng sobra-sobra para umokay ang ating blood pressure at blood sugar. Sundin po natin yung pinggang Pinoy na kalahati ng pinggan ay prutas at gulay at 1/4 lamang ang carbohydrates, 1/4 lamang ang karne at taba. Balik tayo dahil sa letter T, E, sa TED, diba? Letter E naman, ehersisyo. Dapat ho tayo ay galaw-galaw para wag pumanaw. 30 minutes per day ng mga aktibidades tulad ng paglalakad. Hindi naman kailangan na sa gym. Naglalakad, nagwawalis, yung hihingalin ka ng konti, pero kaya mo pa rin magsalita. 5 days a week, okay yan. And then sa letrang D, sa salitang TED, disiplina sa katawan, Wag ho tayong uminom, wag na tayo mag-vape, tigil na natin yan, tsaka yung smoking. At tayo po ay matulog ng 6 to 8 hours every day para laging okay. Ayun, tatandaan ko yan at nailiste ko na yan. Asek, mali, happy New Year. Salamat po sa oras.